John chapter 5 verse 24. Ang sabi dito ay ganito, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsubok sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas natin ang ating kamay, sabihin natin lahat, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, handa kaming makinig sa tulong ng Espiritong Banal sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Iwagayway natin ang ating kamay sa Panginoon. Okay. Kung kaya niyo pong abutin ang inyong mga kasama, abutin po ninyo, kamayan po ninyo, sabihin ninyo, Happy Anniversary. Sige po, abutin ninyo. Kung pwede kayong umalis na upuan ninyo para lang ipadama ninyo ang pagbati ng anibersaryo sa araw na ito. Salamat sa mainit na suporta ng mga kaibayo nating mga kasama sa Cavite. Okay, makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. God is good and all the time. Ang ating pong programa sa anibersaryo po ito, 35 years anniversary. Atin pong tinunghayan ngayon yung ibig pong sabihin ng anibersaryo ngayon. Ano nga ba yung ginamit nilang talata sa Biblia upang ipadama nila ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon? At yan nga'y tinunghayan natin sa John chapter 5 verse 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsubok sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Na makinig po tayo, ito po'y binigyan po natin ng pamagat. At ang pamagat po nito, listening to the word of Jesus and faith. Narinig niyo po ba? Pakikinig ng salita ng Panginoong Hesukristo at pananampalataya. Ang mensahe po ng anibersaryo ngayon na hinango natin sa Ebanghelyo, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Now, tingnan po ninyo, ang buhay na walang hanggan na ito ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoong Hesukristo at pananampalataya sa Diyos na siyang nagpadala, ang ating Amang si El Shaddai, na nagliligtas sa lahat ng tao mula po sa hatol at kamatayan. Tayo pong lahat hinatulan na mamatay. Kaya po yung hatol na yan, halos 2,000 taon na po ang nakalilipas, tumalag po yan. Tayo pong lahat, mga kapatid, kahit na mamatay, ay muling mabubuhay. Ang kamatayan po kasi na dumating sa buhay ng tao, nagsimula pa po yan noong si Eva at Adan. Napakatagal ng panahon, yung hatol na kamatayan
ay naranasan ng napakaraming tao at nagpapatuloy hanggang ngayon. Subalit, yung atin pong binasang ebanghelyo, kung kayo po'y nakapakinig, ang nakikinig ng salita ng Panginoong Hesukristo at sasampalataya dito, hindi na siya hahatulan, kundi nilipat na siya, nakatawid na siya, mula doon sa kamatayan, patungo sa buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang pangunahing punto na nais ko pong ibahagi sa inyo sa anibersaryong ito? Ano ang pinupunto ng ebanghelyo ayon sa tema ng programa? Ito po'y isang pahayag ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay sa mga taong sumusunod at patuloy na maglilingkod sa Kanya. Lahat ng susunod, lahat ng makikinig sa Kanyang salita, lahat ng sasampalataya sa Kanya, mga kapatid, ay tinataglay na ngayon ang buhay na walang hanggan. Hindi na siya hinatulan, kundi siya'y tinawid na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan. Binibigyan diin po na yung pagtitiwala ay hindi po naghihintay ng paghahatol. Kung ang tao ay nagtitiwala sa Diyos, kung ang tao ay naniniwala sa Diyos, kung ang tao ay naglilingkod sa Diyos, wala siyang duda, siya ay inialis sa kalagayang hinatulan ng kamatayan. Now, tingnan po ninyo. Binibigyan din dito sa ating pong mensahe ngayon na kung tayo lamang ay susunod sa Kanya, wala na tayo doon sa kamatayan at tayong lahat ay nagkakaroon ngayon ng buhay na walang hanggan. Now, tingnan po natin, ano nga ba yung aral na sinasabi nito para sa atin? Ano po yung aral? Number 1, the law of faith. Pakiulit po. Anong batas mayroon kapag ang tao ay nakinig? Roma chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kapag ang tao po ay nagsimulang makinig, dumadating sa kanya yung kamalayan, yung pagkaunawa, na mayroong Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Dahil sa pananampalataya, naniniwala ang tao ngayon na si Jesucristo dumating sa daigdig na ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. Ito pong mensahe na ito ay dapat pasukin ng tao ng may pananampalataya. Dahil ang batas po ng pananampalataya, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa, ang tao ay maliligtas, kundi sa pamamagitan ng pakikinig. Mga kapatid, paniniwala sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa Kanyang pinagmulan ay makakamit ang kaligtasan. Ang batas po ng pananampalataya, hindi tayo ikaliligtas ng ating pagsusumikap na magsugat sa katawan, magsugat sa tuhod, sa kaluluhod, lumalakad ng nakaluhod, nagsisimba ng walang patid. Hindi daw po iyan. Hindi daw po yung ating pagsusumikap. Hindi tayo tumatanggap ng Eucharistia at nagsisimba para tayo maligtas. Ang katotohanan, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo lumuluhod, kaya tayo tumatanggap ng Eucharistia, hindi sa paghahangad natin maligtas, kundi tayong lahat ay iniligtas. Ang palatandaan ng mga taong iniligtas,
nagsisimba, lumuluhod, naglilingkod, at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung katotohanan, yun po yung batas ng pananampalataya. Hindi tayo ililigtas ng pagbibigay. Hindi ko sinasabing masama ang magbigay, pero hindi iyan ang makapagliligtas sa iyo. Hindi ka ililigtas ng pagtulong mo sa kapwa mo, lalo na kung yan ay pakitang tao. Hindi ko sinasabing masama ang tumulong sa kapwa, pero ang batas ng pananampalataya, hindi ka ikaliligtas ng lahat ng mga bagay na pagpapagal ng tao. Ang kaligtasan na dumating sa tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kung bakit hindi tayo makapagmamalaki, kasi hindi naman ang ikinaligtas mo ay yung bigay ka ng bigay, tulong ka ng tulong. Uulitin ko, hindi masamang magbigay ng magbigay, hindi masamang tumulong ng tumulong. Pero kung pag-uusapan ng kaligtasan, wala sa pagtulong at wala sa pagbibigay, ang kaligtasan ay naroroon sa pananampalataya. Roma chapter 3 verse 28, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Kaya wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang makapagliligtas sa atin ngayon ay ang pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang taong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid, nasa Kanya yung bunga ng kaligtasan. Palasimba, palabigay, tumutulong, nagmamahal, nagmamalasakit, tumutulong sa gawain, tumutulong sa simbahan. Yan po ay bunga ng kaligtasan. Tinatanggap natin ang banal na katawan ni Kristo, hindi dahil sa gusto nating maligtas. Tinatanggap natin ang banal na Eucharistia dahil bunga ito ng kaligtasan. Ligtas ka na, ligtas ako, ligtas tayong lahat. Kaya tinatanggap natin ang banal na katawan ni Kristo. Yun po yung number 1, batas po ng pananampalataya. Ang ikaliligtas nating lahat ay ang pagsampalataya. Number 2, immediate results. Pakiulit po. Ano yung immediate result? Yung agad-agad, ito yung resulta. Noon pa man nagsimula na ang kaligtasan. Immediate po yan. Nung si Kristo'y nagpakasakit, namatay at muling nabuhay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, tayo pong lahat na makasalanan ay pinatawad ng Diyos. Kahit na sabihin natin na tayong lahat ay pinatawad ng Diyos, kung hindi mamamagitan ang katotohanan na ito na tayong lahat ay maniniwala kay Kristo, tunay na tao at tunay na Diyos, ipinadama ng Ama ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi mo ito sasampalatayanan kahit immediate, mula sa dilim, nilagay ka sa liwanag, mula sa kamatayan, nagkaroon ka ngayon ng buhay na walang hanggan. Hindi mangyayari ang immediate na resulta na ito kung wala sa atin ang pananampalataya.